babalik-balikan ka ng lalaki sa gawaing ito? Yes. Well, naranasan nyo na ba na binabalik-balikan kayo ng lalaki? Pagkalipas ng ilang araw, ng ilang buwan, ng ilang taon, ay bumabalik pa rin sa'yo. Yes, ito mga utol, isisiwalat ko sa inyo, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakaranas ng ganito. Na Kuya Kiko, paano ba, or ano ba yung dapat kong gawin para babalik-balikan talaga ako ng lalaki? So ito, isisiwalat ko sa inyo bilang isang lalaki na rin. Okay? So ito, una sa lahat ay kapag wild ka sa kama. Yes, by the way, tabi-tabi muna sa mga kabataan dyan ha. Warning lang na yung topic natin which is ito lang naman sa number 1 natin is medyo masilan. Pero ito nga, reality, kapag wild ka kasi sa kama, pagdating sa lalaki, kaming mga lalaki is may sex drive. Na ito yung magbibigay sa amin ng satisfaction eh. Kapag wild yung babae, kapag maganda yung katawan ng babae, kapag napakaganda ng babae, kapag magaling yung performance ng isang babae. Yes. So ngayon, ito, nagmamatter talaga ito utol pagdating sa tsuktsakan. Na kapag wild ka klaseng babae, na yung tipong Maria Clara ka nga, makipag-trato sa kanya. Yes, yung tipong mahiyain ka. Pero pagdating sa kama is all out ka. Yes, na hindi ka nahihiya. Confident ka sa iyong pangangatawan, sa iyong ginagawa. Once na ganito ka utol, ay tiyak babalik-balikan ka talaga ng lalaki. Na kahit magkahiwalay na kayo is hahanap-hanapin ka pa neto. Yes. So ito, and then yung pangalawa natin is maaruga or maasikaso. Yes, of course. Sino ba namang hindi babalikan ng lalaki kapag ikaw mismo ay maaruga at saka maasikaso? Kasi sa gawain na ito utol ay sigurado napapakinabangan ka niya eh. Dahil maaruga ka, dahil maasikaso ka. Ramdam niya na kahit yung tipong parang prinsipe na siya, na parang hari na siya, na kahit hindi na siya kumilos is nandiyan ka, kumikilos para sa kanya. Yes utol. So kapag ganito ka, kasi hindi rin lahat ng babae ay ganito, na marunong mag-aruga, na marunong mag-asikaso. Yung ibang babae kasi sila pa itong pinagsisilbihan. Pero kapag ikaw itong nagsisilbi sa lalaki, ito sa topic natin, tiyak talaga na babalik-balikan ka ng lalaki. Okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is yung nagfo-focus sa sarili. Yes. Hindi nyo ba alam na kapag yung isang babae, ito actually mapababae mapalalaki, na once na nagfo-focus ka sa iyong sarili, ay talagang babalik-balikan ka ng partner mo. Na pagdating sa iyo sa mga kababaihan dyan, yes, kung let's say nagfo-focus ka sa trabaho mo, sa pangangatawan mo, sa hobbies mo, sa family mo, or sa sarili mo talaga. Ito tiyak na babalik-balikan ka ng lalaki. Kasi nabibigyan mo siya dito ng challenge. Na hindi ikaw itong nagbibigay ng kasakalan na masasakal mo yung partner mo. Na hindi ikaw dito yung clingy, hindi ikaw yung needy. Kasi may sarili ka ring mundo na kailangan mong ikilos, na kailangan mong galawan. So kapag ganito ka utol ay tiyak magugustuhan ka ng lalaki. Na isa pa itong rason na babalik-balikan ka talaga ng lalaki kasi hindi mo siya nasasakal eh. Hindi siya nasasakal sa iyo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat is kapag patay na patay ka sa kanya. Yes, ito mga utol reality talaga to. Na kapag ramdam or mararamdaman ng partner mong lalaki na patay ka sa kanya, and then for example is naghiwalay kayo, ay tiyak isa ka sa babalik-balikan niya. Kasi tumatatak sa isipan niya na ikaw itong babae na patay sa kanya dati. So ngayon, kung nakakaramdam siya ng pagiging lonely or naboboard siya or wala siyang makakausap, is ikaw itong babalik-balikan niya. Uy, kamusta ka na dyan? Kasi ikaw lang naman itong babae na patay sa kanya na madali lang mabola. Na kahit ano yung sasabihin niya is oo na kaagad. Yes. So ganun nga po sa pamagat natin, nasa gawain na ito ay talagang babalik-balikan ka ng lalaki kapag patay na patay ka sa kanya or kapag mararamdaman niya na patay ka sa kanya. Okay? So yon. And then ito kapag yung panglima natin is yung nag-aambag. Yes. Hindi rin kasi lahat ng mga kababaihan ay nag-aambag sa mga partner nilang lalaki. Kung ako ba naman na lalaki, mas pipiliin ko pa rin yung nag-aambag na babae compare sa babae na kabig ng nagkabig.
na hindi man lang nagsishare, take lang ng take, grab lang ng grab. Iba pa rin utol yung pagmamahala na or yung relasyon kapag nag-give and take kayong dalawa. Yes, nagsishare, nag-aambagan, nagtutulungan. So ganun pa man, talagang babalik-balikan ka ng lalaki. Like for example is yung ipinalit niya sa'yo ay walang trabaho, hindi man lang nag-aambag sa kanya. So talagang babalikan ka ng lalaki na, uy, babalikan ko nga yung ex ko kasi mas okay pa yun eh, nag-aambag yun eh. Hindi ako gaano nagagastusan doon. Yes. So ganun po yon. And then ito, yung pang-anim natin is kapag mabait palagi sa kanya. Yung pagiging nice palagi sa kanya. Na isa rin ito sa maiisip ng lalaki na halimbawa nagkahiwalay na kayo. Yes, nakatatak na rin ito sa kanyang isipan na, uy, okay yung babaeng yun eh, mabait yun sa akin. So babalikan ko kaya kasi titignan ko kung ano pa rin yung pakiramdam niya or pakitungo niya sa akin. Baka still tatanggapin pa rin ako. So again, once na mabait ka sa lalaki, ay talagang babalik-balikan ka ng lalaki. Kasi yun yung nasa isip niya eh, mabait ka eh. Anytime is kagaya sa sinabi ko kanina is oo ka lang ng oo. Hindi ka man lang marunong umayaw, hindi ka man lang marunong humindi. So again, kapag sobrang bait din ng isang babae sa isang lalaki, babalik-balikan ka ng lalaki. Pero again hindi rin sa magandang motibo, kundi babalik-balikan ka niya habang kumukuha siya ng buwelo. Yes, nagiging reserba ka utol. Pero ganun pa man kung gusto mo talagang babalik-balikan ka ng lalaki, yes, magpakabait ka lang. Maging mabait ka or maging nice ka sa kanya. Okay? So yon. And then ito, yung pampito natin or yung panghuli natin is kapag hindi ka nagpaparamdam. Ito mga utol, mapababae mapalalaki rin. Pero pagdating sa inyo ng mga kababaihan, kapag hindi ka nagpaparamdam sa partner mong lalaki or sa lalaki din, is maaapakan yung ego ng lalaki. Na uy, teka lang, dati is palagi naman itong nagpaparamdam sa akin. Bakit ngayon parang ina-etsapwera niya ako? Bakit ngayon parang baliwala lang ako sa kanya? Yes, wala na ba akong karisma? Hindi na ba mataas yung dating ko pagdating sa kanya? Na dati kasi is patay na patay yun sa akin eh. So magpaparamdam nga ako. Babalikan ko nga siya. Pangunahan ko magparamdam sa kanya. Mag-i-initiate ako. Yes. That's why napakamabisa po yung gawain ng pag no contact rule or pag radio silence or pag pull away. Kasi once na hindi ka na nagpaparamdam, hindi mo na siya kinikibo, ay siya rin itong magpapapansin sa iyo utol. Nakukunin niya pa rin yung validation kagaya dati na buong akala niya or titignan niya pa rin kung patay na patay ka pa rin sa kanya. Kung nandyan ka pa din. Kung magpapauto ka pa rin. Kung maging mabait ka pa rin. Yes. So kagaya sa mga sinabi ko kanina, once na na-validate kasi ng lalaki na okay ka naman dati, talagang babalik-balikan ka ng lalaki. Pero hindi rin po lahat ng bumabalik is dahil sa pagmamahal. Yung iba po dito is lahat sa mga sinabi ko, pwede ka ring magamit eh. Babalikan ka ng lalaki para gamitin ka lang niya dahil napapakinabangan ka niya. Okay, so ganun pa man, mag-ingat pa rin kayo. So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. So ingat po kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto.